Hello, good morning guys. So nandito naman po tayo sa Asia Homeworks. So excited po kami na i-share sa inyo itong video na ito. So ito pong video na ito is requested by Sir Arthur Diego ng Carissa 3B, San Jose del Monte, Bulacan. So thank you very much sa iyo, sir. At kami na pagkatiwalaan mo para mag-repair ng sofa mo. And then this time guys, excited din kami dahil ang napili na leather ni Sir is Bulgarian leather. Na usually nakikita lang po natin sa mamahaling bag, belt and shoes. Pero this time kinabit po mismo natin dun sa sofa ni Sir. And hope na makatulong po sa inyo itong konting tips and idea na i-share namin sa inyo. And then before we start guys, so please share this video, subscribe and hit the notification bell para mas updated ka po sa mga bagong pinopost natin dito sa shop. Again, thank you and see you soon. So ito guys, yung i-repair natin. Ayan. 2 seaters na sofa. And then guys, grabe na rin yan nangyari. Luma na rin talaga yung tayo at palitin na. Lumabas na yung ano niya, foam. And then yung arms, ganun din. Ayan. Sandalan, meron na rin damage. Sa backing, ayan, may sira na rin guys. So okay guys, ayusin natin to at saka pagandahin natin yung sofa ni Sir. So ayan. So tara, let's go.
Guys, nabaklas na natin. So, as usual, so katulad ng ginagawa natin dito sa Asia Homeworks, okay, check natin yung loob. Okay. So, yan guys, sa foam, okay pa naman yung foam nya guys, mataba pa siya. So, yung ganito, ito yung mga dating foam guys. So, naniniwala ko itong foam na to na more than 10 years na to. Sap kay sir, binigay lang daw sa kanya tong itong sopa. So sa weight ng sopa guys, talagang mabigat kasi yung mga unang labas talaga ng sopa guys, malalaki talaga yung bakal na nakalagay. Ay malalaki yung mga kahoy na nakalagay. And then okay, nakita natin yung pinakapuan. And then tingnan natin yung tela na ginamit guys. Sa tela na ginamit, magandang klase rin naman siya ng tela guys. So yung Montero. So ito yun din, gumagamit din tayo until now ng Montero guys. Pero talagang sabi naman ni sir, talaga tumagal sa kanya na mahigit na 10 years yung sopa. So ibig sabihin talagang palitin na lang talaga yung sopa. Pero sulit na rin yun sa 10 taon compare dun sa mga nabibili natin na mga ready-made na Sa foam, check natin. So yun, syempre once na upholstered na siya, so may mga nadadagdag na, may nababawas. So ito mga nadagdag na. So meron dito medya uno. So makikita niyo naman, so marami na siyang patong. And then yung mga compressed na ganito na foam. So yan, sa pagdating sa same sako. So yung sako naman niya makapal naman, so okay pa rin naman. And then check natin yung likod. Yung sa likod, sabi guys, so yan, kasintabi sa mga kumakain. So yan po yung likod. So makikita nyo guys, pagdating sa kahoy, talagang may edad na talaga yung sopa. Hindi may edad na. Albeo yung sandalan. So pinara-upholstered niya to. So original na cover nito is Albeo. And then nung nasira na yung upuan guys, so pinara-upholstered niya pinapalitan niya ng cover. So ang covered na nailagay is Montero. So yan. And then foam checking guys, ito. So medyo maraming patong to. 1, 2, 3 4, 5, 6, 7. So 7 na patong ng foam. Yung pinakalas niya yung compressed na foam. Ayan, kami. Ngayon guys, check naman natin yung likod. So sa foam, saka sa tela, so na-check na natin. Actually guys, yung Albeo tsaka Montero or Montano, parehas lang naman sila ng quality. So magandang klase rin naman sila ng leather guys. And then yan po sa likod. So mapapansin ninyo, okay pa yung likod niya. So maganda pa yung condition. Actually guys, sa mga ganitong klaseng sopa na medyo matagal na, dito mo makikita yung dating itsura ng sopa natin noon. So ganito katibay yon. Tingnan niyo naman, So talagang tumatagal talaga yung nosag, yung rubber strap. So yan. Dito guys, talagang talagang sininsin niya yung yung pagdating dito.
Kasi mapapansin mo wala naman na siya nosag, pero bumawi naman siya kasi may additional cord at saka yung nosag masinsin. Tapos naglagay siya ng sako. And then sa framing, yan guys, so possible hindi lang isang beses to na repair o 3 beses. So may mga una pa. So possible itong sopa na to kulay black talaga. So ito nandito pa, naiwan pa yung ano. Ayan guys. Sa foam backing, tradition ito, medyo matagal na yung foam. Sa pamakuan guys, okay pa naman yung yung kahoy. Makikita mo talaga medyo matanda na talaga yung kahoy. Matanda na siya. Talagang mapapansin mo yung kahoy na marami ng pinagdaanan, dami na niyang sugat, dami na niyang pako, tinanggalingan ng pako. And then okay yung likod, and then ito yung yan guys. So itong ilalim okay pa, so, may nosag, and then rubber strap, may sako, and then naglagay din siya ng tali, tali para sa suporta. Walang alam ba't iba yung direction. So ayan guys, so kahoy, pansin nyo. So kailangan talaga na re-upholstered yung yung sofa nyo guys, kasi tingnan nyo, sobrang dami ng kinainan ng langgam dito guys. Ayan, grabe. Tapos check natin yung sa arms nya. So karamihan guys, pag ganitong matatanda ng upuan, hindi na ipis ang kalaban mo dito Ang kalaban mo na dito kundi daga. Possible pa may ahas yung iba. Pero siyempre hindi naman tayo kuha ng ganun. Siyempre papagpagin pa rin natin. Then yan guys, so ayan kita mo guys, talagang tinira na siya ng binahayan siya ng daga. Sabi guys, gagawin natin dito guys, itatakpan natin to. So ayan guys, yung pinakabutas ng pinanggalingan. So check natin. Yan. Grabe kinainan, bahay ng daga. Yan. Kaya pag nakasarado to guys, possible may magulat ka kasi may gumagalaw dun sa kamay ng upuan. Yan pala, andun na pala sa loob yung daga. Yan. Then yan, mapapansin nyo guys, pag matanda na talaga, matagal na yung sopa, yung kahoy na dinagay sa kanya talagang may 2, may 3. Pero wala kang makikita dito, makikita na plyboard or plywood. Talagang tabla talaga, kakapal na tabla. Kaya pansin nyo talagang yung mga sopa nung una talagang sobrang bigat. Compare sa ngayon na sobrang gaan. Then yung paa niya guys, ayan. Grabe yung paa niya talagang buo hanggang dun sa taas. Ayan. Kung ako papamiliin guys, mas maganda talaga. Mas maganda talaga yung mga lumang sopa. Kung may makikita kayo na frame ng lumang sopa, yan ang pagawa nyo upholstery, sigurado yan, tatagal yan. Ay, matibay talaga. Kaya lang, kung magbabaklas talaga, dito talaga mahirap baklasin talaga ang mga lumang sopa. Ayan guys, so nakita nyo pamakuan. Tad-tad na talaga. Tampax. So yun guys, lilinisin natin to. Ayan, tatanggalin natin kung may makita man tayong dyan, bubuhit. Magtaga, ayan, mukhang wala na siya dito. So lilinisin natin to guys. So okay, tara, let's go.
strand niya. So yun ang nagpapatibay din sa kanya. Pero this time, kung titingnan naman natin yung kay Albeo, so ito naman yung likod ng kay Albeo, ay kay Bulgarian. So ito naman yung kay Bulgarian leather. So mapapansin nyo, malaki yung pagkakaiba kay Bulgarian, ito, tsaka yung kay Albeo. So ayan po. Pero dun sa loob po ng ito po yung likod nung kay Bulgarian, mapapansin nyo po, yan. Dun sa pinakaloob po ni Bulgarian, meron din po siyang nylon strand. So, parang, ayan, i-zoom in ko lang guys, ipo-focus ko lang yung camera. Ayan, wait. Ayan. Yan po, may strand po siya sa loob. Maliliit na nylon. So, isa yun sa nagpapatibay sa kanya guys. The same time, pakita ko rin sa inyo yung pinaka texture. Sa texture niya, mas makapal talaga si Bulgarian. Ngayon, pansinin naman natin yung design naman niya dito sa front. So, yung kay Albeo guys, medyo makintab na klase ng leather. And then, yung maliliit niya na parang leather print. So, pansinin nyo yung kay Bulgarian. So, talagang mapapansin nyo po talaga na si Bulgarian leather talaga makapit talaga. Then, at the same time, rubberized. May pagka-rubberized yung dating niya. And then, at the same time, yung kapal. Talagang makapal na talaga siya. Yan po. So, nagawa na rin natin yung Bulgarian leather. Nagawa na rin natin dun sa previous na video natin. Yung ginawa nating dining chair. Pero this time, ito lalagay natin si Bulgarian leather sa sofa ni Sir. So, ayan po. So, ito na po yung mga natabas natin. Nakat na natin. And then, mayroon pa po tayong tela dyan na para doon naman sa mismong sandalan. So, okay guys. So, tara. Let's go. So, ayan na guys. May mga natahi na tayo dito. So, ayan. So, ayan. Okay na okay yung tahi guys. So, napakaganda ng tahi. Then, syempre, kasi napakaganda ng tela. Bulgarian leather. Actually, yung mga ganitong tela guys, common na nagagawa namin o ginagamit namin sa mga massager, lazy boy, and then yung iba pang klase ng mamahaling sofa. Yan. Ganyan guys, tinatahi na natin dito sa walking foot. So, kailangan ng walking foot na sewing machine para sakto-sakto yung tahi. Yan. So, ayan, ito pa yung iba na tatahi natin. And then, yung iba na panlikod. And guys, hope na matapos natin to ngayon, mapadeliver ka agad kay Sir. So, okay guys. So, okay, tara. Let's go. So, ayan guys, nalagyan na rin natin ng foam, na additional na foam yung cover. And then yan. So yan, inalapat na natin. So yan. Then yung upuan na to guys, lalagyan pa natin to ng foam para tumaas. So ayan, naglagay tayo ng limedyan na foam. Yan. And then yan, lagay na natin yung mismong kuan niya, cover. So yan guys, so ganda and then maganda rin yung pagkakatahi, tama-tama yung sa cornering. Yan.
So walang lukot. Ayan, yung sa kabila naman guys, ayan. Ang ganda rin ng curve sa side. And then ilalapat na lang dito guys. Yan. Yan yung guys sa may kamay. So yan guys. Oh. So tapusin natin to ngayon. And then mamaya yung upuan, final, then pipinturahan natin yung paa. So okay guys. So tara, let's go. Lang matatapos na. And then ikabit na natin yung sa upuan niya, sa sandalan. The same time ito guys yung paglalagyan ng kamay niya. So ayan. And then nalinis na rin natin yan guys. And naipako na rin natin yung dapat ipako, yung medyo maluluwag. Ayan, yung mga kahoy na tanggal na yung mga pako dahil sobrang tagal na rin ng ganitong klase ng sopa. So naikabit na natin, then maayos na. Then ito guys, boxing na lang to. Nalagyan natin to ng boxing. Okay. And then so pagdating sa mga corner na tahi, so ayan guys, maayos naman yung pagkakatahi niya. Ayan. Then even dun sa may sandalan niya guys, ayan, maayos yung pagkakatahi. Pagdating sa likod, malinis na rin. So and then after nito guys, pipinturahan natin yung paa. So spray paint na lang to guys, tapos lalagyan ng Gina cover yung pang ilalim. So syempre para yun yung pang finish product talaga natin, yung pang finish natin, yung paglalagay ng Gina mamaya. So yan guys, so ang ganda ng tela. Talagang ano siya, flat brown yung kulay niya. Hindi siya ganun kakintab, pero ayan, sobrang rubberized niya guys. Talagang rubberized talaga siya. So yun guys, so tapusin natin to. So tara, let's go. So yun guys, so after natin nakita yung ginawa natin, so gagawa na tayo ng boxing. So sa boxing niya dun sa sidings ng sofa, so gagamit tayo ng chipboard. So yun yung chipboard na yan, nakakabili naman any upholstery supplies o any na tindahan ng ng upholstery. And then ayan guys, so tatahin yan mismo dun sa leather. So ang tendency niyan guys, kaya naglalagay tayo ng chipboard dun sa mismong leather is para kapag linagay natin yung boxing, magiging tuwid siya kapag inano ng tacker. Ayan guys. So ayan, then after nyan guys, itatacker na natin. So tingnan natin So sa ganito kasi na klase ng pagtatahi dun sa may boxing, so need mo ng ganitong ganitong machine guys, o pag magtatahi ka. Kasi kung high speed, medyo mahirap guys kung high speed yung gagamitin mo. So kailangan natin ng ito. Buti siya nga pala guys, sa ganit niyan na pagtatahi ng chipboard, kasi yung chipboard natin makapal. So recommended na gamitin ng machine yung ganitong walking foot. Kasi kung high speed yung gagamitin nyo guys, so may tendency nga maputol yung maputol yung karayom, or hindi naman siyempre baka mahirapan din kayo sa pagkaganyan. So ayan. Then yung chipboard pala guys, nakakabili to any upholstery supplies. So marami niyan sa sa part ng Manila. So iba-ibang kapal to guys. Merong ito, actually to makapal na to So may mas makapal pa diyan. So yan yung ginagamit na pang upholstery talaga. So yung dating nakakabit doon guys is tela na leather din. So kaya mapapansin nyo yung boxing nung boxing nung una nating
kinalas sa alon-alon. Pero this time, dahil gumamit tayo sa chipboard din, tinahi dun sa dun sa leather. So kapag tinakar natin, mas maayos tsaka mas flat yung finished product nun. So okay guys, so tara, kabit na natin. Let's go. So ayan guys, so ganito yung pagkakabit guys ng boxing, ganyan. So susukatin muna natin yung measurement dito. Ayan, after nan itatakar natin, ayan. So ngayon guys, ang tendency niyan kapag ibinaba natin yung mismong tela, magiging pantay siya. So kahit hindi pantay yung pagkakatakar mo, dun sa box siya tatama yung tela. So pag tinupi natin tapos tinakir natin, so ayan guys, so pantay na pantay siya. Okay guys, so tapusin natin to, and then yung final is magkakabit tayo ng Gina cover, and then pipinturahan natin yung paanong sopa ni sir para mas maganda. So tara guys, let's go. So ayan guys, nagawa na natin yung kamay. So ayan, naglagay na rin tayo ng dyan chipboard, then yan. Ito yung mismo kamay ni sir. So yan. So maganda rin ang pagkakatahi. And then i-attach na natin yan dito guys. So okay, tara. Let's go. So yan guys, natahi na natin, and then yan, maglalagay na lang tayo ng Gina cover. And then yung final is pipinturahan na lang natin yung mga paa. So yan guys, then yung likod, yan, i-ano naman natin, na-i-blind na natin. Papakita ko sa inyo mamaya. So tara, let's go. So yan guys, ipa-finals na natin. So magkakabit na tayo ng Gina cover, and then pipinturahan na natin yung paa. So okay, tara, let's go. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range, cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go,
my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate.